Christians join to sing, Hallelujah, amen. Loud praise to Christ we bring, Hallelujah, amen. Let all with heart and voice before His throne rejoice. Praise is His gracious choice, Hallelujah, amen. Lift your hearts on high, Hallelujah, amen. Let praises fill the sky, Hallelujah, amen. Christ is our guide and friend, on whom we can depend. His love shall never end, Hallelujah, amen. Christ again, Alleluia, amen. Life shall not end the strain, Alleluia, amen. On heaven's blissful shore, His goodness we'll adore, singing forevermore, Alleluia, amen. Christians join to sing, Alleluia, amen. Loud praise to Christ we bring, Alleluia, amen. Let all with heart and voice before His throne rejoice. Praise is His gracious choice, Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating prayer covenant sa araw na ito. At ang ating teksto po ay matatagpuan sa awit 1. At ganito po ang sinasabi, Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya'y nakalaan, siya'y ihihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hahantungan. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Muli po magandang umaga sa ating lahat. Paano nga ba tayo magiging handa sa panahon o sa bawat panahon ng ating buhay? Kapag daw po tayo ay may pinagdadaanan sa buhay o kapag dumadaan tayo sa mga matitinding pagsubok, madalas daw po tayong lumalapit at humihingi ng advice sa ating mga kaibigan o BFF, mga kapamilya o di kaya naman sa mga counselors or even mga books at maging sa social media o internet. Hindi naman daw po masama ito. At minsan, meron namang katuturan ito. Kaya lang, hindi ito nagtatagal sapagkat panandali ang solusyon lamang
ang naibibigay nito sa atin. At malamang marami na po sa atin ang naka-experience ng ganito. At maging ang mga advices na panandalian lamang ay hindi pa rin naman nakakasustain sa atin sa mahabang panahon sapagkat hindi ito pangmatagalan. Kung kaya, nasa magandang panahon man tayo o maging sa mga pagkakataon na dumaranas tayo ng unos o bagyo sa buhay, itayo pa rin natin ang pundasyon ng ating buhay sa isang bagay na nagtatagal o pangmatagalan. Ngunit paano nga ba natin ma-overcome o mapagtatagumpayan ang mga kabigatan o paghihirap kapag dumating ito sa ating buhay? Kahit Kristiyano na po tayo, nahaharap pa rin tayo sa mga pagsubok at bagyo ng buhay. At ito ay isang nakakatakot na realidad na kinakaharap ng bawat isa sa atin. Ganun pa man, sinasabi ng ating teksto sa umagang ito, sa Psalms 1, na maaari pa rin naman tayong mag-flourish o mag-bloom at hindi tuluyang malalanta kahit nasa panahon pa tayo ng kahirapan o yung bang may mga pinagdadaanan tayo. At kapag itinayo natin ang ating pundasyon sa katotohanan tungkol sa Diyos, sa pamamagitan ng ating pagbabasa o pagsasaliksik ng Biblia o ng salita ng ating Panginoon, at lalo pang kikilanlin ang ating Amang nasa langit, magiging katulad natin ang isang punong nakatanim sa malapit sa batisan. At ang ating mga ugat ay nakapundasyon ng malalim. At ito'y nagiging healthy. Kung kaya't tayo ay makakapamunga o makakapag-produce ng maraming bunga sa takdang panahon. At mananatiling matatag na nakatayo kahit pa sa hindi magandang panahon o pagkakataon. Tandaan po natin na ang Diyos ay nangako na patuloy niyang babantayan at poprotektahan ang mga taong pinanghahawakan sa kanilang puso ang katotohanan tungkol sa Kanya. At papatnubayan niya tayo maging sa mga mabibigat na panahon ng ating buhay. Kaya isaalang-alang po natin palagi kung saan o kanino nagmula ang ating pundasyon. Ang tanong, maghahanap pa po ba tayo ng mga kasagutan sa ating mga kaibigan sa TV o sa social media o internet? O matatag tayong maninindigan sa mga salita ng ating Panginoong Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng kalayaan, lakas at pag-asa upang makayanan nating harapin ang anumang pagsubok o kabigatan na ating mararanasan sa ating buhay. Kaya idalangin natin sa Diyos na tulungan tayong maging tulad ng isang puno na nakatanim sa tabi ng batisan, lumalago at nagbubunga. At mas piliin natin lagi na sumunod sa ating Diyos at sa Kanyang mga salita upang ma-experience natin palagi ang Kanyang kabutihan at maging ng kasaganaan sa buhay. At higit sa lahat, hilingin natin sa Diyos na i-guide at i-lead tayo sa daan na dapat nating lakaran at tulungan tayong mamuhay tulad ni Kristo. Purihin ang ating Panginoon. Tayo'y manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa mga paalala mo sa amin, sa iyong mga salita na aming narinig sa umagang ito. Tunay nga po, Panginoon, na dapat kami ay nakatanim sa iyong mga salita upang patuloy na maranasan namin, Panginoon, ang iyong protection, ang iyong pag-iingat, higit sa lahat, ang iyong pagliligtas sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na muli kami ay iyong ibinangon na ganun din na makarinig ng iyong mga salita. Makapagpasalamat sa inyo, Panginoon. Higit sa lahat,
makapaglingkod sa inyo sa umagang ito at sa buong maghapon na ito, Panginoon. Patuloy nawa na maranasan namin ang iyong proteksyon, ang iyong pangunguna sa amin. Amin ding inaalala, Panginoon, sa araw na ito, ang aming mga kapatid na nakarating sa kanilang mga kaarawan at wedding anniversaries. Nasaan man sila ngayon, Panginoon, patuloy na ang iyong pagpapala ang kanilang maranasan. Amin ding idinadalangin, Panginoon, ang aming mga pamilya, mahal sa buhay, kakilala, kaibigan, ka-churchmate na nasa banig ng karamdaman o merong mga pinagdadaanan, mabibigat na karamdaman, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na hiling namin na hipuin mo ang kanilang physical na pangangatawan upang maranasan nila ang mirakulo na nakagalingan na nagmumula sa inyo. Higit sa lahat, Panginoon, patatagin niyo sila, i-comfort niyo po sila, Panginoon, kung sila man ay napanghihinaan ng loob o naroon ang kalungkutan, kapighatian sa kanilang mga puso. Ganon din, Panginoon, na aming ipinagkakatiwala sa inyo ang buong maghapon na ito. Mapapurihan ka, Panginoon, madakila ka, maitaas ka, Panginoon, sa aming mananalita, sa aming mga actions, Panginoon. Maraming salamat at patawarin mo kami, Panginoon, sa mga nagagawa naming kasalanan, kahinaan sa aming kapwa, higit sa lahat sa inyo. Ito ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.